Good morning, good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Alright, kaibigan, kung saan ka mang sulok sa mundo, kaibigan, I wish you well. Welcome to the Parking University, kaibigan. So medyo matagal-tagal tayong hindi naka-create ng content, kaibigan, na busy tayo sa mga ibang bagay. But sayang kasi kung hindi natin to i-share, kasi baka mayroon tayong ma-inspire dyan or sharing. Pag mayroon na tayong nalalaman, kaibigan, pag hindi natin i-share, anything na mayroon natin na hindi natin i-share is mawala. Parang muscle yun, kaibigan. Pag hindi natin i-practice, mawawala yun. So there's nothing wrong sharing good vibes lang, kaibigan. Alright, so topic natin ngayon, kaibigan, ito yung nabasa ko dito sa libro na to na Master Your Emotion. So maganda to, kaibigan, na magandang learning or growth, na marami pala tayong matutunan sa emosyon natin or paano natin siya i-manage. At saka kung hindi ko to nabasa, it could be unconsciously tayo, kaibigan, na mayroon tayong ginagawa na pwede pala nating ma-improve. So open-minded lang talaga, kaibigan. So I'm like an empty glass, like year 1 or kindy student, kaibigan, na kahit ganito na tayo yung edad natin, kasi may kasabihan na it doesn't matter daw yan sa edad, kaibigan. It could be you started young or you realize at your 30s, 40s, 50s, as long as mayroon tayong growth at saka nakarealize tayo. Yun, kaibigan. Wow! Dito lang natin ito matutunan, kaibigan, sa Parking University. School is good, kaibigan, but learning is more important. Topic natin ngayon, kaibigan, ito maganda to, kaibigan. Itong chapter 23 dito sa libro na ito, na caring what people think of you. Wow! Okay? So iano ko tong experience, personal experience ko, kaibigan. It could be marami ring kayo mga experience na it could kung conscious pala tayo nito, kaibigan, we could change how to respond instead of reacting. Wow. Okay, so yung mga teenager tayo, kaibigan, mga 20s, nasa 20s tayo, kaibigan, we care too much, kaibigan, kung ano yung iniisip ng ibang tao, di ba? Magdamit tayo, maglakad tayo, mag-ano tayo, worried tayo baka ano yung iniisip ng ibang tao. Baka tinitingnan na yung buhok nila, buhok natin, baka tinitingnan nila na bakit ganyan yung buhok ko, yung ipin ko, yung sapatos ko, yung damit ko. So yun, parang ano tayo, worry tayo, kaibigan, kung ano yung iniisip ng ibang tao, kaibigan. But when we reach with our 40s, kaibigan, medyo less care na tayo dun, kaibigan. Parang nag-mature tayo na we don't care much iniisip sa ibang tao. We just do, na parang napansin natin na yung ibang tao pala hindi naman siguro parang wala na akong pakialam, gawin ko lang yung gustong gawin ko. So kung nasa ngayon 30s ka na or 40s, tapos conscious ka, ano ka pa rin, medyo ano ka pa rin kung anong iniisip ng ibang tao. It could be magpo-post ka sa something sa social media. So there's nothing wrong with that, but I mean, if more concerned ka sa ano yung iniisip ng ibang tao, na baka may iniisip sila about you, so most likely nasa stage ka pa rin, kaibigan, nasa mga dun sa old stage, kaibigan. But there's nothing wrong with that. But when we start to being aware, kaibigan, na wow, yung mga tao pala is busy pala sila, at saka wala pala silang pakialam sa atin, kaibigan. So when we reach with our 60 daw, kaibigan, naalala, ganun daw yun, na nakarealize tayo na at the first place wala naman pala talagang nag-iisip sa atin. Wow, di ba? So ano lang, parang nasa subconscious mind lang natin na matakot tayong gagawin yung ibang bagay na gusto nating gawin or gusto nating gawin sa sarili natin. It could be personal growth natin, kaibigan, or kung ano man yung gagawin mo, sa ano man yung gusto mong i-explore, or it could be ano yung isuot mo, or mayroon kang gagawin na something beyond with your comfort zone. Natatakot ka nga baka anong ibig sabihin ng ibang tao. So it could be sasabihin nila, bakit ginagawa mo yan, hindi yan maganda, hindi yan conventional, wala kang mapapala dyan, or natatakot ka, yun yung iniisip mo. So yun daw yung, kaibigan, it's a dream killer. Kasi hindi pa nga natin nasimulan, kaibigan, natatakot tayo ano yung iniisip ng ibang tao. Baka sabihin nila na ganito, bakit mo yung gawin, yung mga bagay na ginawa mo yan. So we are too conscious or too aware ano yung iniisip ng ibang tao. Baka hindi maganda yung iniisip nila. But end of the day daw, kaibigan, okay, everyone is busy. Okay, lahat pala
ng tao, kaibigan, ma-realize mo pala daw na wala pala talagang masyadong tao na nag-iisip sa iyo, kaibigan. Nasa mind mo lang yan, kaibigan, nasa pag-iisip mo lang yan na maraming tao na nag-iisip sa iyo na baka gawin mo tong bagay na to, ganito. End of the day, kung titingnan mo, kaibigan, yung mga tao, kung sino man yan, it could be close friends mo, it could be relatives mo, it could be family members, it could be other things, mayroon nila yang silang sariling iniisip, kaibigan. More concern yan sa sarili din nila, kaibigan. So hindi talaga yan nag-iisip palaging 24 hours nag-iisip sa'yo. Probably wala yang pakialam sa'yo, kaibigan, kasi mayroon na silang sarili. Okay, so may kasabihan na ang tao daw, kaibigan, is we love more than ourselves than anything else or anything else in the world. Okay? Sabihin mo man na selfish ka, kaibigan, but yun yung totoo, kaibigan. Okay? Kasi for example daw, masakit yung ngipin mo, kaibigan. Pag masakit yung ngipin mo, kaibigan, ngayon, hindi ka nag-iisip kung ano man yung may gira yan sa Iraq o may gira saan man yan or may hunger doon, may eroplano na na-crash, kaibigan, may barko na lulunod. You are more concerned, kaibigan, paano matanggal yung sakit sa ngipin mo. Okay? Or masakit, yung mayroong masakit na something sa'yo, masakit yung tiyan mo or anything. So that means, kaibigan, you are more concerned sa sarili mo kaysa ibang tao or kahit pa mayroong gira or malaking pangyayari or bagyo, kaibigan. Diba? Iniisip mo ba kung for example mayroong malaking kalamidad, ano lang, just in case example, maraming nasalanta or ano. But ngayon, mayroon ka, nagugutom ka or mayroon kang sakit sa katawan mo, ano yung iniisip mo? Mas iniisip mo ba yung kalamidad na malaki na maraming nasalanta or yung sarili mo ngayon, yung pakiramdam mo? That means nag-i-explain daw yan, kaibigan, na we love more than ourselves than anything else, kaibigan. Wow! Alright, so hopefully may natutunan tayo, kaibigan, na if anything na mayroon tayong gustong gawin, anything na mayroon tayong i-explore, kaibigan, don't be afraid to do that, kaibigan. Kasi nga, yung ibang tao, they are busy with their own life, kaibigan. Wala yan silang pakialam sa atin, end of the day. Alright, so mayroon man lang siyang iniisip pero hindi yan nag-iisip sa'yo ng 24/7. Mayroon yan silang problema na inaatupag. Mayroon yan silang na struggle na hinaharap, kaibigan. Alright, so hopefully may natutunan tayo ngayon, kaibigan. Dito lang yan sa Parkland University, kaibigan. I wish you well. Close your eyes, open your arms and not your legs, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world. So yun na yan. Boom! Shakala!